Ito yung itsura ng kwarto ko nung dumating ako dito sa Japan. At pagkalipas ng 2 taon, ito na siya. Dumadami na yung gamit ko at medyo kumakalat na. Yung monopod ko nandito, yung tripod ko naman nandito, at yung mga camera equipment ko nandito. At may iba pa akong mga camera equipment na nakakalat tulad nitong camera stabilizer, mic, mini tripod, at marami pang iba na mga ginagamit ko sa paggawa ng mga videos. Medyo gumugulo na at sumisikip na, kaya ang gusto ko mangyari ngayong araw, lahat ng camera equipment ko nasa isang lagayan lang kapag kinailangan ko. Similar sa mga nakikita nyo sa mga videographer or sa mga big time na content creators. 56,000 yan sa Amazon yung ganito, kaya naisipan ko bumili ng tool wagon table. Binili ko to from Amazon 2 days ago and dumating siya kahapon. So ngayon, i-unbox na natin. So wala rin akong idea kung gaano kalaki to, and pagdating nga na to, nagulat ako kasi maliit lang pala siya. Pero sana magkasya lahat nung mga gamit ko. So ito na siya. So kulay green kasi para sa mga hindi nakakaalam, ang favorite color ko is yung ganito, mga dark green, greenish. 10 minutes lang daw to i-assemble. So tingnan natin kung totoo. So, purpose talaga ng mga ganitong tool cart ay pang sasakyan. Pero naisip ko, imbis na bumili ako ng pang camera or professional grade na pang camera equipment na lalagyan, since for personal use lang naman tong gagamitin ko na to, naisip ko na ito na lang yung gamitin ko since ang goal ko lang naman dito ay meron akong lalagyan ng mga camera equipment ko na ginagamit for video creation para mas madali akong makapaggawa ng videos. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. Sa ngayon, i-assemble muna natin siya. Tapos na natin yung mga gulong. Ito lang ating pinakamahirap na part. Ngayon, pwede natin siya ikabit dito. So tama nga yung nasa review. 10 minutes lang makakabit mo to kasi ang dali lang, stackable lang siya. Ganun lang kabilis natapos na natin i-assemble yung tool cart na nabili natin from Amazon. Pero hindi pa tayo dito natatapos. Sinubukan ko kasi ilagay yung mga gamit ko at dahil made of plastic yung tool cart na to, medyo prone sa gasgas kaya kinabukasan naisipan ko pumunta sa Daiso. Bumili ako ng yoga mat na pwede natin gamitin pang matting. Umikot din ako at nakakita ako na itong under shelf na basket. At itong basket na to ilalagay natin siya sa gitnang part para pwede natin paglagyan ng mga tripod, monopod, para nasa isang lagayan lang lahat. Isunod naman natin yung camera slider ko. Ito yung ginagamit ko para makagawa ako ng mga camera movements na smooth. Ikakabit natin siya sa ibabaw na part ng tool cart natin gamit ang mga screw. Ngayon, nakabit na natin yung camera slider. Meron akong nakuha sa scrap na tube pipe na ginagamit pang hanger sa sasakyan. At dahil na-extend to, pwede natin siyang gamitin na lalagyan ng ilaw natin or sa filming, ang tawag dito ay light stand. Para makabit siya sa tool cart, kailangan ko lang siyang initan. At nung uminit na, tinusok ko lang siya sa gilid na part ng tool cart at naisipan ko na initan siya para saktong-sakto yung fitting niya dito sa tool cart. At ganoon lang kabilis, meron na rin tayong pole na pwede nating lagyan ng mga ilaw, cellphone stand or kahit ano na pwede nating i-bracket dito. Dito ko siya sa workshop ginawa kasi dito kompleto yung tools at dito kahit magingay ako walang mga galit na kapitbahay. The next day, i-install naman natin ngayon yung yoga mat na nabili natin sa Daiso ng 600 yen. Ganitong yoga mat din yung gamit ko sa tool cart na ginagamit ko sa workshop. Magka 2 years na rin to sa akin at okay naman yung quality niya kaya ito na rin yung ikakabit natin sa tool cart. At para naman makabitan ng matting to, kailangan lang natin ng cutter sa cutting mat. Para sa akin, ito yung pinakamadali at pinakasatisfying na part ng project na to. Sobrang dali lang kasing putulin nito at pagkatapos ito, pwede na nating ilagay yung mga camera equipment na in-invest ko sa video creation. Ngayon na nalagyan na natin siya ng matting, pwede na nating ibalik yung pole, yung basket na lalagyan ng tripod at naisipan ko yung extra ko na laptop stand, ikabit ko na rin dito sa tool cart. Ngayon, nandito na rin yung laptop ko in case nakakailanganin ko siya during filming. At syempre, kailangan natin i-testing kung mahuhulog. At ngayon, simulan na natin ilagay yung mga camera equipment ko. Sa first floor, doon nakalagay yung mga hindi masyadong kinakailangan tulad ng battery, chargers, at mga cables.
At sa second floor naman yung mga mic. At sa video creation ko, 3 mic yung ginagamit ko. Daiti na shotgun mic, DJI Mic Mini, at DJI Mic 2. Dito ko na rin nilalagay yung stabilizer na niregalo sa akin ng uncle ko, DJI RS3 Mini. Ito naman yung ginagamit ko para mas stable yung mga videos ko. Sa third floor naman, dito yung mga camera at yung mga camera lenses. Dito sa taas yung mga priority na ginagamit ko araw-araw. Sa pole naman, pwede na natin ikabit yung ilaw ko na nakakabit sa articulating arm. At ganoon lang kabilis natapos na natin yung camera equipment card. Ngayon na nakagawa na ako ng camera equipment card, hindi na ako mahihirapan kapag dilipat ako ng location. Kung sakali mag-video ko habang nag-workout, ililipat ko lang siya dito. If ever na gusto ko naman mag-video sa kusina, iuusog ko lang ulit siya. At sobrang less hassle, hindi tulad noon na ililipat ko pa isa-isa yung mga camera equipment ko. At ngayon, mag-video naman tayo sa kwarto ko. Nandito na tayo ngayon sa kwarto ko at natapos ko na yung tool cart na ginawa ko para sa mga camera equipment ko. So ngayon, hindi na hassle sa akin kapag kailangan kong lumipat ng pwesto. So, madali ko lang sila makukuha. So, yun yung pinaka-goal nung tool cart na to. And sa ngayon, hindi na siya tool cart. So, camera equipment cart na siya ngayon. So, yun lang. Hindi ko muna natapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.